higanteng halimaw na lumalamon ng mga tao, ngunit muling nakapasok ang mga ito at sinalakay ang inyong bayan at pinagkakain ang inyong mamamayan pati na ang kaibigan mong pinakamamahal, ano na ang gagawin ng lalaking bidang ito upang maghiganti sa sinapit nilang pagkawasak sa movie na Attack on Titan? Mahigit 100 taon na ang nakalilipas nang lumitaw ang mga Titan at nilamon nila ang halos buong sangkatauhan at winasak ang sibilisasyon, at upang hindi na maulit ang pagsalakay ng mga Titan ay nagtayo ang mga nakaligtas noon ng matatahyog at matitibay na pader na hugis pabilog, at sa loob ng pader ay nagawa nilang mamuhay ng mapayapa, subalit tumagal man ang pader ng higit 100 taon ay walang katiyakang hindi mabubuwag ito at sa kasalukuyan ay nabubuhay sila ng may takot sa mga Titan. Isang batang lalaki ang bida sa movie na ito na ang pangalan ay Eren Yeager, naninirahan siya sa Outer District at nangangarap siya na makapunta balang araw sa kabila ng mga pader upang libutin ang mundo. Madalas niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigang si Armin at Mikasa ang mga dagat at karagatan sa kabila ng pader, kaya't isang araw ay nagpasya sila na pumunta sa border upang subukang akyatin ang pader at tumalon sa kabila nito, at nang makalapit sila sa pader ay nagulat silang lahat nang makita nila ang sukat ng napakalaking pader, ngunit nag-aalinlangan si Armin at Mikasa na panikin ang pader dahil maaaring naroroon pa din ang mga Titan, ngunit iginiit ni Eren na halos 100 taon nang walang nakakakita sa halimaw at wala na ding nakakaing mga tao ito kaya't maaaring patay na ang mga Titan. Naputol ang kanilang usapan nang biglang dumating ang Border Patrol Group upang arestuhin sila dahil sa paglapit nila sa pader. Galit na galit si Eren at nilabanan ang mga polis habang hinuhuli sila ng kanyang mga kaibigan. Pamaya-maya ay lumapit sa kanila si Captain Soda at sinabi nito sa mga polis na umalis na sila at siya na ang bahalang magparusa sa mga ito. Pagkaalis ng mga sundalo ay sinabi ni Soda kay Eren na nagpapakitang gilas lang ito kay Mikasa, pagkatapos ay ipinaalam nito sa kanila na binabalak nilang magmatsyag sa kabila ng pader at bubuo sila ng isang grupo at sinabi nito kay Eren na sumama siya, ngunit pamaya-maya ay biglang nagkaroon ng isang malaking pagyanig na tila may lumalakad na isang malaking nilalang kaya't nagulat at napaurong silang lahat, at pagkatapos ay nakita nilang gumagalaw din ang pader. Ilang sandali ay may umungol na napakalakas kung saan ay biglang lumabas ang isang colossal Titan sa itaas ng pader na tila nag-aapoy ang mga mata nito habang tumitingin ito sa kanila sa ibaba, at makikitang pinagsisipan nito ng napakalakas ang pader kaya't mabilis na nagtakbuhan na sila Eren upang makatakas, ngunit biglang sumabog ng malakas ang pader dahil sa pagkakasipa ng dambuhala kaya't nabutas na niya ito. Pagkapanik sa itaas ay ipinahanda na ni Captain Soda ang mga kanyon at pagkatapos makapagtago nila Eren sa isang pader ay biglang nawala sa gitna ng maitim na usok ang Colossal Titan, at ilang sandali ay natahimik ang lahat kung saan ay nakita nila Eren na mula sa butas ng pader ay lumalabas isa-isa ang nakakatakot na mga halimaw, at nakakakilabot ang mukha ng mga ito na tila mga gutom na gutom. At pagkatapos ay pinasabugan nila ng mga kanyon ang mga ito, natuwa sila nang makita nilang bumagsak ang mga halimaw ngunit natakot sila nang makita nilang kusang gumagaling ang mga sugat nito mula sa tama ng mga kanyon. Ilang sandali ay nakarating na sa kanila ang mga Titan at nilamon na sila ng mga ito isa-isa, at makikita naman ang isang sundalo na mas pinili na lang ang magbaril sa kanyang sarili. Sinabi nito na mas mabuti pang mamatay na lang kesa sa lumunin ng mga halimaw. Nagsimulang magtakbuhan na ang lahat upang iligtas ang kanilang mga buhay habang winawasak ng mga Titan ang kanilang mga bahay at sinusunggaban ng mga ito ang mga tao ng walang habas. Samantala ay nawala si Armin sa karamihan habang si Eren at Mikasa ay nagtatakbo patungo sa simbahan ng Nayon kung saan ay nagpuntahan ang mga tao doon upang makapagtago. Nakita ni Mikasa ang isang sanggol na nahulog sa sahig na halos matapakan na ng mga taong nagtatakbuhan kaya't dagli niyang pinuntahan ito upang iligtas kaya't napahiwalay ito kay Eren. Samantala ay nakaladkad si Eren ng mga tao papunta sa loob ng simbahan kaya't halos nabarahan na ng mga tao ang pintuan nito kaya't hindi na maaaring makalabas ang kahit sino mang napasok na sa loob, at doon ay pinapanood na lamang ni Eren mula sa bintana ng simbahan ang kanyang pinakamamahal na kaibigang si Mikasa habang nilalapitan ito ng isang babaeng Titan. Sa nakakatakot nitong mga ngipin ay alam na ni Mikasa na wala nang maaaring makapagligtas pa sa kanya ngayon, kaya't iniyuko na lang niya ang kanyang ulo upang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay napaurong sa takot ang lahat sa loob ng simbahan nang magkaroon ng isang napakalakas na pagsabog, at nang muling tumingin si Eren sa labas ay nawala na si Mikasa at ang babaeng Titan doon, kaya't nagtatakbo ito palabas upang hanapin si Mikasa, at sa kanyang paglingon ay nakita niya ang mga dambuhalang halimaw na winawasak ang simbahan at pagkatapos ay nilamon ng mga ito ang lahat ng mga tao sa loob, at nagpatuloy na sa paglalakad si Eren habang nanlulumo ito sa sinapit ng kanilang lungsod.
Makalipas ang 2 taon ay lumipat ang lahat ng mga nakaligtas sa nakaraang pag-atake ng mga Titan sa Inner District, binigyan ng isang mula sa pusong talumpati ng direktor ng military forces na si Kubal ang mga sundalo, at pagkatapos ay tinawag nito sa stage ang isang babae na ang pangalan ay Hans at siya ang head expert ng tropa, samantala ay makikita naman sila Eren at Armen sa mga militar na ang ibig sabihin na pareho silang nakaligtas sa nangyaring pag-atake kaya't sumali sila sa militar. Pagkatapos ay binuksan na ang entrance ng outside district at pagkatapos ay lumabas na ang kanilang mga sasakyan, ngunit narinig naman ng isa nilang kasamahan na si Hina ang isang batang umiiyak kaya't nagpa siya ito na tingnan iyon, ngunit biglang tumulo ang isang malansang tila laway kay Hina, at takot na takot silang nakita ang isang napakalaking bata na Titan kung saan ay kinakain nito ang isang tao, biglang bumagsak ang bata sa kanilang harapan at pagkatapos ay nag-iiyak ito, nagpanik sa labas ang mga sundalo nang marinig nila ang ingay ngunit ipinag-utos ng captain na manatili silang maging tahimik upang hindi sila marinig ng mga Titan, ngunit biglang lumabas ang isang napakalaking kamay at dinaklot nito ang kapitan at nagising na ang mga Titan kaya't nasa gitna na ng panganib ang kanilang buhay ngayon, samantala ay nagtatakbo patungo sa grupo si Eren at Hina habang hinahabol sila ng napakalaking halimaw, tumakbo sila pabalik sa mga sasakyan ngunit iniwanan sila ni Commander Kubal nang maramdaman nito ang paparating na panganib habang dala nito ang mga sandata. Habang nawawalan na sila ng pag-asa ay biglang lumitaw ang isang Titan killer at captain ito ng Scout Regiment na si Shikishima, gamit nito ang isang swinging device upang patayin ang mga Titan sa pamamagitan ng pagtira nito ng kanilang batok bilang kanilang kahinaan, ngunit laking gulat ni Eren nang makita niya na ang kasamang kaibigan pala ni Shikishima ay si Mikasa, ngunit gayunpaman ay hindi siya pinapansin nito at nakatingin lang ito kay Shikishima na nakangiti sa kanya. At si Commander Kubal pala ang nag-appoint kay Shikishima upang tulungan siya sa misyon, iniligtas ni Shikishima ang buhay ni Mikasa sa pag-atake at tinuruan din niya ito upang labanan ang mga Titan, simula noon ay naging magkasama na sila bilang partner habang nabubuhay sila sa mundo ng mga halimaw. Sinabi ni Eren kay Shikishima na gusto niyang matutunan na patayin ang mga Titan at sinisi nito ang mga halimaw sa pagkakakulong nito sa kanila sa pader, ngunit pinagtawanan lang siya ni Shikishima at sinabi nito na ang mga tao lang ang nagkulong ng kanilang sarili sa loob at hindi ang mga Titan. At pagkatapos ay nagtungo si Eren kay Mikasa kung saan ay nakita niya na tumutugtog ito sa isang piano, ngunit biglang dumating si Shikishima at pinakain niya ng mansana si Mikasa sa kanyang kamay, ipinapakita nito ang kanyang pagmamahal sa babae, kaya't nasaktan si Eren at nang dahil sa sakit na nararamdaman ay napasigaw ito sa labas, ang kanyang pinakamamahal na siyang dahilan ng kanyang paghihiganti sa mga Titan ay hindi na katulad ng dati. Ngunit nilapitan siya ni Hina at kinomport siya nito at pagkatapos ay bumalik na silang dalawa sa loob at nag-usap, habang may dalawa namang mag-partner sa loob na naglalaro ng apoy, at pagkatapos ay pinag-init niya ang katawang lupa ni Eren at ipinilit ang kanyang sarili sa lalaki ngunit napatigil sila nang biglang isang napakalaking mata ang sumilip sa kanila sa bintana, kung saan ay kinaladkad si Hina nito sa pamamagitan ng kanyang bibig at walang nagawa si Eren habang kinakain ng halimaw ang kanyang kaibigan, at makikitang naglapitan na din ang iba pang mga Titan sa building, at pagkatapos ay inilagay na nila Shikishima, Mikasa at iba pang mga sundalo ang kanilang mga gear at nakipaglaban na sila sa mga Titan. Napatay na ni Shikishima at Mikasa ang mga halimaw ngunit nasugatan naman ang iba nilang mga kasamahan dahil ito lang ang unang pagkakataon nilang makipaglaban. Nasa itaas ng rooftop pa din si Eren at wala pa itong magawa upang makatulong sa pakikipaglaban sa mga Titan. Naalala niya ang mga sinabi ni Shikishima sa kanya at ginamit niya ang mga spring upang atakihin ang mga ito. Nahirapan siya noong unang ngunit nagawa din niya ang kanyang unang pagpatay sa ilang paggabay ni Shikishima, ngunit nawalan ito ng balanse pagkatapos niyang lumipad patungo sa bungangan ng isang Titan, at nakagat ng Titan ang kanyang isang hita at naputol ito ngunit nagawa ni Eren na mailigtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pagtalon sa isang rooftop, ngunit nang magtangkang tumakas si Armen ay bigla siyang dinaklot ng isang Titan at habang kakainin na siya nito ay sinubukan siyang iligtas ng kanyang ibang mga kasamahan, napahagulgol sa sakit si Eren ngunit nagsusumikap pa din ito upang matulungan ang kanyang kaibigan. Pinilit niyang makarating sa dulo ng building at tumalon siya mismo sa bunganga ng halimaw. Nang papadulas na si Armen sa lalamunan ng halimaw ay pinigilan ni Eren ang bunganga nito at nailigtas niya ang kanyang kaibigan, kaya't si Eren ang nalunok papunta sa tiyan ng Titan at doon ay nasama siya sa iba pang mga taong kinain nito at nakita din niya doon si Hina. Samantala si Mikasa at ang iba pa ay nasa rooftop kung saan ay sinabi ni Armen na patay na si Eren, ngunit nabigo si Mikasa na itago ang kanyang emosyon at makikitang nalungkot ito nang marinig niya ang balitang ito, at sa galit ay pinagpapatay niya isa-isa ang mga Titan ngunit ilang sandali ay naubusan na siya ng gasolina kaya't bumagsak na ito sa lupa.
Lumapit sa kanya ang Titan na kumain kay Eren upang patayin siya, ngunit biglang may isang kamay ang lumabas sa bunganga ng dambuhalang nilalang at biglang sumabog ang katawan nito kung saan ay lumitaw ang isa pang Titan sa loob ng halimaw. Ang bagong nabuong Titan na lumabas ay nilabanan ang kanyang kapwa Titan at pinagpapatay niya ito isa-isa. Nagulat ang mga nakaligtas ng mga sundalo nang makita nila ito at nalaman nila na ito ay si Eren. At pagkatapos mapatay ang lahat ay lumapit sa building ang Titan at tila nakalimutan na ni Eren kung sino siya at pinapatay nito ang lahat ng kanyang nakikita, kaya't napaatras ang lahat ng dahil sa takot maliban kay Mikasa kung saan ay tinawag nito ang pangalan ni Eren, ngunit hindi pa din tumigil ito at dinakma siya nito at habang tinitingnan niya ito ay unti-unti nang bumalik ang kanyang alaala at nagsimula ng makilala nito si Mikasa, pagkatapos ay namatay ito at bumagsak sa sahig at nagsimulang maglaho katulad ng ibang mga Titan. Kiniwan ni Mikasa ang batok nito kung saan ay lumabas si Eren mula sa nilalang at nagulat silang lahat nang makita nilang tumubong muli ang isang hita nito sa tulong ng regeneration powers ng nilalang, samantala ay makikita naman sa rooftop si Shikishima habang nakangiti itong tinitingnan si Eren na lumabas mula sa batok ng Titan, at pagkatapos ay biglang dumilat ang mga matang namumula ni Eren. Sa isang pagbabalik tanaw ay ipinakita na isa palang scientist ang tatay ni Eren, tinurukan niya si Eren para sa isang kadahilanan at kasama din nila doon ang isang commander, pinagbawalan naman sila ng kanyang asawa na gawin nila iyon kay Eren ngunit sinabi nila na sa paglaki ng bata ay mayroong siyang isang malaking bagay na gagampanan upang iligtas ang sangkatauhan, samantala ilang mga government officer ang kumatok sa kanilang pinto kaya't dagling itinago si Eren ng kanyang ama kasama ang commander sa isang silid, isa si Kubal sa mga government officer at nabalitaan nila na ang tatay ni Eren ay gumagawa ng isang experiment kaya't agad nilang pinagbawalan ito, at bilang parusa ay hinuli nila ang mga magulang ni Eren at sinunog ang lugar at nakaligtas si Eren sa tulong ni Soda, samantala ay binihag ni Kubal si Eren dahil sa paniniwalang ito ay magiging banta sa sangkatauhan. Binaril ni Kubal si Soda dahil pumabor ito kay Eren ngunit bago ito mamatay ay ibinunyag ni Soda ang katotohanan kay Eren na si Kubal ang pumatay sa kanyang mga magulang. At nang marinig ang sinabi ni Soda ay nagalit si Eren at ang kanyang mga kasamahan kay Kubal at biglang tumalon ang isang napakalakas na higanti at dagling kinuha nito si Eren, pinigilan nila ito ngunit hinawi lang silang lahat ng halimaw, ngunit sinubukang patayin din ng higanteng halimaw ang mga kasamahan ni Eren ngunit pinigilan siya ni Mikasa, tumitig ito sa babae na tila naiintindihan niya ang gustong sabihin nito at pagkatapos ay umalis na ang halimaw habang dala si Eren, ngunit ipinakitang namatay na si Kubal sa laban na iyon, samantala ay nagising si Eren sa isang bunker, isiniwalat ni Shikishima sa kanya ang pinagmula ng mga Titan na ipinagawa ng militar sa kanyang ama na scientist upang maging kanilang sandata, ngunit nabigo ang experiment at naging isang virus kaya't naging Titan ang mga tao kaya't nawasak ang sangkatauhan, at ang ama lang ni Eren ang may tanging paraan upang tapusin ang mga ito, mayroon sana silang solusyon kung hindi sila pinigilan ng gobyerno, at iyon ang dahilan kung bakit pinili si Eren ng kanyang ama upang injeksyonan ng serum upang mailigtas niya ang sangkatauhan at labanan ang mga Titan. Naghanda na si Eren upang tulungan si Shikishima pagkatapos siyang hikayatin nito, nagpunta na sila Mikasa sa lugar kung nasaan ang mga bomba at pagkalagay ng mga pampasabog sa sasakyan ay nagpunta na sila sa pader, ngunit pinigilan sila ni Shikishima at sinabi nito ang kanyang plano na papasabugan nila ang 2nd District, at sa pagbagsak ng pader ay kailangan lumaban ng mga tao sa mga Titan, at kailangan nilang alisin ang gobyerno pagkatapos nilang talunin ang mga Titan dahil ang gobyerno ang dahilan kung bakit nararanasan nila ang lahat ng ito, ngunit hindi sumang-ayon sila Eren dahil maaaring mamatay pati ang mga inosenteng tao sa gagawing iyon. At dahil doon ay nag-away si Eren at Shikishima, pinatay ni Shikishima ang sarili upang maging isang higanti at lumalabas na siya din pala ang higanteng biglang lumitaw na kumuha kay Eren, kailangan nilang patayin ang kanilang mga sarili upang maging isang Titan, at sa pagiging isang Titan ang batok lang nila ang tanging bahagi ng kanilang katawan ang kumukontrol sa mga gawain ng isang Titan. Nagkaroon ng matinding pag-aaway sa pagitan ni Eren at Shikishima, naging malupit si Shikishima kay Eren ngunit sa bandang huli ay tinalo ni Eren si Shikishima dahil sa taglay na galing nito sa pakikipaglaban, umakyat si Eren at inilagay ang bomba sa pader at pagkatapos ay bumalik ito sa pagiging tao, nagulat silang lahat nang makita nila na buhay, pa din si Kubal. At sinabi nito na isoko nila si Eren sa kanya dahil ayaw niyang tulungan nito ang sangkatauhan at gusto niyang mabuhay sa takot ang mga ito, at manatiling nagtatago sa likod ng pader, ngunit biglang pinana ng isang kasamahan nila si Kubal at naging isang colossal Titan ito, lumalabas na ito pala ang higanteng halimaw na ipinakita sa part 1 na walang iba kundi si Kubal, sinubukan nitong pigilan ang plano nila Eren ngunit isinakripisyo ni Shikishima ang kanyang buhay at inilagay nito ang bomba sa bunganga ng colossal Titan na si Kubal, kaya't
namatay ito nang dahil sa napakalakas na pagsabog at nabarahan din ang malaking butas sa pader dahil sa mga debris ng malaking pagsabog. Tuwang-tuwa silang lahat dahil nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Natupad din ang pangarap ni Eren at Mika sa habang tinitingnan nila ang karagatan at ang mga ibong lumilipad at nagtapos ang movie na ito ng may katuparan sa kanilang mga pangarap. Dito na po Lods nagtatapos ang movie ng Attack on Titan. Huwag mo po kalimutang mag-like, subscribe at manood ng iba pa nating magagandang mga video na siguradong magugustuhan mo. Maraming salamat po Lods sa iyong panunood.